good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Drop. So ngayong araw na to, tuturo ko lang sa inyo kung ano yung gagawin nyo kapag na-receive nyo na yung inyong freebies na pinicula leaf pullings. So napakadali lang naman at malamang alam nyo na rin. Pero bibigyan ko lang kayo ng mga guidelines para siguradong mabubuhay nyo, no? So let's say nag-leaf pullings tayo ngayon. Nabawa yan. So nakatanim na to sa medium, no, kung saan yun yung binili nyo na plant, no, nakatanim na siya. Pero ang gawin nyo, ilipat nyo na lang sa, pwede rin pala ilagay nyo doon, kaya lang hindi nyo malalagay sa pulsan yung Venus flytrap nyo kung Venus flytrap yung binili nyo. So better, no, kung gusto nyo na hindi agad matuyo yung leaf pullings, ilagay nyo na lang siya sa ibang medium, no? So para sigurado na buhay. So para sa akin ang pinaka the best talaga ng medium yung ganyan, no? Pure sphagnum na mabasa-basa, no? Pero syempre hindi nyo hayaan na basa yan, no? Nagdi-drain pa rin, pero yung ibig sabihin dapat medyo mamasa-masa, parang ganyan, no? Yung no, kahit naman sa hindi ganun kagandang medium, nabubuhay sila eh. Pero kung gusto nyo mabuhay yung na-receive nyo na previous na leaf cuttings or leaf pullings, no, napakadaling buhayin nun. Actually pwede nyo pang ikat yan sa dalawa para mas marami kayong propagation. Pero no, ito lang, pwede na isang peraso, kasi once na mapatubo nyo yung isa tulad nito, tignan nyo, meron na naman kayong mga propagation na pwedeng kunin, no, isa-isa, or magtira lang kayo ng 2-3 sa ibabaw, mabubuhay pa rin naman yung plant. So ang gagawin nyo lang naman dyan, hukay kayo ng konti tulad yan, hindi nyo ibabaon yung buong leaf, no, kundi ganyan lang. Ganyan, napakadali, no, ulit-ulit, marang hindi nakita sa camera. Hukay kayo ng maliit, tanim nyo ng ganyan, takpan nyo lang. Kasi ano mangyayari niyan, may tutubong plantlets doon at pipilitin niyang makalabas. No? So mas maganda yung kaysa yung nakapatong lang. Kasi pag nakapatong lang, may chance na matuyo yung dulo nung pinagputulan mo. Pag natuyo yun, mababa yung chance na magkaroon kayo ng plantlets, no? Maaring tumubo siguro sa ibang parte ng leaf, pero sa mga ginagawa namin dito, nakikita nyo naman, di ba, sa mga pinicula natin, ganyan lang, oh. Hindi naman namin yan pinagdadamot sa inyo kung paano ginagawa eh. Nakatanim lang yan, parang ganyan, no? So napakasimple kung paano paramihin. Kaya ganoon na lang kami kung mamigay ng freebies, ay alam namin na madaling kaparami naman, no? Kaysa nakatambak lang dito yung malalaking halaman. Buti nang makakapag-share tayo sa inyo, no? At ma-enjoy nyo rin yung hobby. Iwasan natin yung toxic sabi. So ito pala, pagka nagbibigay pala tayo ng freebies, no, minsan nakikita nyo parang hindi pantay-pantay sa rin. May iba may marami, may iba konti. Ngayon natanggap ko iisa yung freebies ko. Talang yung isa, 2. Depende rin kasi yun sa availability ng freebies. Minsan, halimbawa, marami yung ganito. Halimbawa, yung spatulata nung nakaraan, marami. Ayun yung ibigay namin yung freebies. Meron naman nung isang, kanina, may nakita akong tumpok ng Anglica. Yung parang cappillaris yung itsura nun, na long arm, pero Anglica yung pangalan. So, ayun yung pinang-freebies ko. So kung ako papipiliin, hindi mo pwedeng pumili di ba ng freebies unless magsabi kayo. So ang nilagay ko ay Anglica, no. So ayun din yung gusto ko pagka ako kung ako yung nasa parte nyo, kasi yung Anglica medyo para sa akin may dating yun, no, lalo na pag napulsan nyo. So minsan, no, minsan kasi may mga beginner or co-hobbyist tayo na medyo baguhan talaga. Pag baguhan, hindi mo rin minsan kasi matimbang, no, or minsan no, kala nila pagka nagpi-freebies
karapatan nila na makatanggap talaga ng maraming freebies. Pag freebies parang gift po yan, no? So kung ano po yung maibigay natin at yung napangako natin, yun yung bibigyan natin. Pero yung mga extra freebies, no, halimbawa naglagay tayo ng extra freebies dun sa ibang bumili, ayun po ay depende na lang sa availability, no? Or yung availability. Kumbaga yung nagbigay yung nagde-decide po noon. At minsan pagka nakikiusap kayo naman, pagbibigyan naman. O kaya lang kasi pagka naipak na, hindi na namin mahabol. Kaya ako po ito sinasabi kasi merong iba na tataka sila bakit yung nakatanggap nilang previous, ganun lang. So, susunod na purchase nyo po, babawi kami. Pero sa totoo lang po noon, hindi po talaga kami required na maglagay ng previous na sobra doon sa pinangako namin, no? At kung anong meron kami sa time na yun na pwedeng ipong freebies, no? So ayoko naman magkaroon na kayo ng mahiya yung isa. Hindi po may isa lang po akong mabait naman siya, kaya lang medyo na parang nagselo siya doon sa umorder na iba, na bakit daw doon sa iba medyo mas parang marami-rami. Pasensya na po kayo kasi minsan hindi ko rin talaga depende po talaga sa availability. Tsaka napakabaliit lang na bagay po yun. Susunod sabihin nyo lang ilalagay natin. May nakita kasi sa isa lang daw yung spatulata na nilagay sa kanya, samantalang dun sa isang bumili 3 maliliit. Ayun po yun rin yung minsan. Pagka malaki, hindi namin dinadamihan. Pag maliit, ayun, dinadamihan namin kasi mahirap kasi ibiyahe yung maliliit na plantlets. So, maaaring mamatay agad. So, ginagawa ko na lang, dinadamihan ko para kung mamatay yung isa or dalawa, may isa pa or dalawa pang backup. Ayan. So, alam mo ito ang nasa inyong harapan. Pakabisa na ito sa Balisaw-saw, UTI at arthritis, no? Yung mga masasakit na kasukasuan. Pang rin to, maganda rin to yung pang filter sa katawan ng tao, yung mga maganda yung benepisyo niya sa atay, sa kidney, yan, pang cleanse. So ang ginagawa ko lang dito ganito, bunutin ko lang yan, tapos kakainin ko na. Yung iba ganun din naman ang ginagawa, minsan lalagyan pa nilang kamatis, sibuyas, o kaya pinakukuluan pa nila, binabandi, iluluto. Ako hindi na, diretso na. So ganito lang kainin natin. Wala pala akong dalang tubig. Hindi pala. Kamaya na lang sa baba. Basta ang ginagawa ko lang dito, nanguyain ko, inuman ko na maraming tubig. Hindi rin ako mahilig sa gulay. Lalo na sa mga ganitong klase. Pero dahil gusto kong tumagal-tagal pa yung giging healthy natin, yan, tatry tayo ng mga ganitong klase ng pamamaraan. Maganda kasi sa herbal, walang side effects tulad ng mga synthetic. Kung meron dito side benefits, no? Halimbawa, ang ininom mo to or kinain mo para sa balisaw-saw, magbe-benepisyo na rin yung inyong kidney, no? Pati yung kung may arthritic condition kayo, ayan, mape-prevent. Napakaganda na ito. Wala lang pala dito yung inuman ko nasa baba. Iwan ko ba? Ayun, iwan ko pala. Nilagyan ko pa naman ng tubig yan. So, dyan ko muna. Mamaya kakainin ko yan. So, ayun, no? Pagka, ilagay nyo lang, halimbawa, naitanim nyo na. Ito pala, yung gatong medium, napakaganda na itong pang propagate ng mga pinks. Ayan. Makikita nyo dito, cyclosecta. Siyempre, pagka medyo rare na pingicula, ilagay mo yan sa the best na medium. Ayan, dito natin ilagay. Pure sphagnum moss, kung makikita nyo yung ibabaw. Pero pwede rin naman yung sphagnum moss and perlite. Kita nyo, diba? 2 cyclosecta lang yung ating na-receive nung nakaraan. Pero kung mapapansin nyo, wala pang 3 buwan. Ilan ng cyclosecta yan. Ayan, dami na. Tapos, nung nakarang araw, nag-propagate pa tayo. So, siguro 1-2 linggo may mga nakasilip na dyan. Ganun kabilis pag sa pings. Kaya, ang challenge lang talaga, sa sobrang dali niyang alagaan, napapabayaan mo na. So pag napabayaan mo na, wipe out yan, patay. No? Pag natuyuan, sobra-sobra. Ayan ang problema sa pings.
No, at ito pa pala, no, total na nagkukwentuhan na tayo tungkol sa mga previous nyo na natanggap. No, yung mga wala pa palang previous, secret previous na natin yun. Yung mga hindi nakapanood ng video natin na about sa secret previous. Yung pinikula, pagka, di ba buy one take one tayo hanggang A7. So, meron pang additional previous na secret previous tayo na tinatawag. Kung sino yung mga nanonood ng video na to or nakabalita sa nanood ng video na to, sasabihin nyo lang yung magic word na, di ba sir, may secret previous pa tayo or additional previous na leaf fullings ng Pinicula Aphrodite. No? Ayun, paladala natin. So, minsan lang, pag hindi nyo nabanggit or nabanggit nyo nga, nagkwentuhan naman tayo sa ibang bag. Tulad yung nangyari dun kay Sir Joshua. Sinabi niya talaga yun gusto niya yung previous ng Aphrodite. Kaya lang, dahil sa pasarap yung kwentuhan namin, natabunan sa chat. Nung pinadala ko, may previous naman siya, kaya lang nakalimutan ko yung secret previous. Susunod lalagyan natin, sir. Pasensya na. So, hindi natin nailagay. So, gano'n, no? Pagka gusto nyo ma-avail yung secret previous, sabihin nyo lang na, sir, di ba may video kayo about sa secret previous na Pinicula Aphrodite leaf fullings. Ayan. Kung sakaling may Aphrodite na kayo, pwede naman nating pag-usapan yan. Meron pang mga ibang mga leaf dito. Samantalang, ayan, mga pwede yung Moranensis na yan. No? So, di ba? Saan ka kayo makakakita ng may previous na, buy one take one na, may previous na, may secret previous pa. So, bakit natin ginagawa to? Para bumasira yung market? Hindi. Kabaliktaran. Para ma-enjoy nyo yung hobby. No, hindi yung para kayong hirap na hirap maka-acquire ng mga halaman madaling paramihin naman ito. No, so hindi naman to habang buhay na secret previous hanggang pagkakatanda ko hanggang ang 20 lang itong secret previous natin. Doon sa video na in-upload natin. Pagdating naman to sa buy one take one hanggang na 7 na lang. So patapos na, baka nga anong in-upload ko ito tapos na. So ayan. Silipin naman natin ito nandito mga seeds kasi nilagyan ko to ng protection yung mga seeds, kaya lang parang napasama yung pagkakalagay ko. Hindi, normal lang pala. Kala ko nang itim dahil nilagyan ko na ito. Sana talaga siya palang nangingitim. Kumbaga pahinog na. So matagal yung paghinog niya dahil nasa loob. Hindi tulad pagka naarawan ng gusto, madaling mahinog. Pero ito kasi nasa loob. So ngayon na sobrang init, hinog siya agad. So yun. Meron pala ako na-discover, ito lang. O ayan pag gusto nyo mga previous na Moranensis, marami ng mga lip na babaklasin natin yan. Pinicula primuliflora, pwede rin. Huwag lang yung mga konti pa lang. Kasi ipaparamihin pa natin. Pag marami na, pwede na yung isa lang sa mga pang freebies. Tsaka ano rin yun kumbaga kawawa rin naman yung mga nakabili. Ba't pa sila bibili kung pinampi-freebies ko, diba? So sa mga bumibili, yung binibili, tulad ng nakaraan, may bumiling small, nilagay ko na yung medium. Tapos pinang-freebie ko yung small, no, diba? So panalo. May bumili rin, no, yung taga Carmona. Malapit lang dito, pinalalamove niya. Sabi ko, ano bang bibili mo? Sabi niya medium. Ginawa ko nung isang pinakamalaki dito, malaki. Parang ganyan kalaki. Tapos minigyan ko ng isang previous na small. Mas madaling kausap naman tayo dahil alam naman natin kung gaano kadaling paramihin to. Speaking ng pagpaparami, pakita ko sa inyo kung paano pagparami ng Pinicula Pinicula Moranensis. Tingin ko dito sa Moranensis na to, special yung variety na ito Bakit hindi ko ba alam kung anong variety na ito? Kasi binenta sa akin to ng lahatan. Sabi niya Moranensis lahat. Pero may mga iba siyang traits lalo na siguro pag pinaaraw ko to. Iba-iba yung itsura niya. Siguro Moranensis pero iba-iba yung variety. Kaya swerte nung iba na nakakuha. So pagka magpo-propagate kayo, ganito lang. Hilahin nyo. Maghila lang kayo ng isang leaf. Tanim lang kung saan may bakanting space.
Ayan o, meron pang perlite yan pero tutubo yan, diba? So wala pa tayo. Kung wala akong hawak na cellphone, ubos tong leaf na ito. Ang titira ko lang dyan itong dalawa sa taas, tsaka yung gitna. Tapos ilalatag ko na yan dyan sa ano. After ng ilang linggo, meron ng maliit na Pingicula moranensis yan. Ganun kadaling mag-propagate ng moranensis. So ito yung agnata ko. Yan. Hindi pa natin napaparami ng gusto kaya hindi pa natin pwedeng pang freebie siya basta-basta. So yan. Napakadaling mag-propagate ng Pingicula. May news pala ako sa inyo. May paparating akong Pingicula Gypsicola, Pingicula El Mirador, Pingicula Florian, diba? Research nyo na lang kung gaano kaganda yan. Pero mga kulay ano sila. Yung dalawa doon kulay pula, yung isa doon ay kakaibang pings. Parang latigo yung itsura niya. Yung Gypsicola. Ang ganda ng mga gandang-ganda ako ngayon sa mga Helianthera. Tingnan nyo, ang daming tubo sa gilid. Ayan. Ito may patubong malaki. Hindi ko to i-divide itong nandito, itong malaki na to. Gagawin ko mother plant yan. Kumbaga, para lang makita natin kung gaano kaganda kalaki yung kaya niyang ilaki. Tapos ito na yung magiging ang mother plant na i-divide natin kapag tumigil na sila sa pag-produce ng mga maliliit. Kasi hanggat nagpo-produce sila ng mabilis ngayon, hindi ko i-divide, sayang. Ano lang yan, matutuyo lang yan pagka pin-propagate natin maliliit. So sayang naman. So i-maximize natin yung gamit natin dun sa mga feature. Kasi every feature, kung tama yung pagkakapropagate, pwede mag-produce ng another Helianthera kapag merong konting laman na sumama. Yung parang kung sa kamote, yung may laman ng kamote na sumama. Kahit na konting-konti lang, basta't meron. Tapos isang feature, tutubo na yan. Tapos ang labanan doon, kapag tinanim mo na, wag magagalaw. Wag mong pakialaman. Yun lang. Hintayin mo lang, no? Abutin ng matagal ang propagation. Kaya mahal ang Helianthera hanggang ngayon. Matagal ang propagation ng Helianthera. Maliban na lang siguro tulad ng mga nasa highlands. Kita ko mura ng bentahan ng Helianthera. Ewan ko kung paano lang ginagawa yung mabilis. Siguro nagtitissue culture sila o kaya talagang mas mabilis ang paglaki ng Helianthera sa malamig na lugar at higher humidity. Ang talang dito, kulambo, pang cover natin at UV plastic. Ayan, so pero matibay naman, di ba? So meron nga lang, no, sa mga baguhan, ang advice ko sa inyo, once dumating sa inyo yung plant, hanggat maaari, kung itatanim nyo, pero kung maaari, wag nyo nang ilipat sa paso. Kung ililipat nyo sa paso, ganito gagawin nyo. Halimbawa, nakatanim ng ganyan, no? Ayan, ganyan yung pagkakatanim. Halimbawa, nasa paso na 3x3 lang. Ang gawin nyo, yung pinaka-medium na nasa 3x3 at yung plant, wag nyo nang ihiwalay. No? Tanggalin nyo lang yung paso, ilagay nyo sa bigger planter, dagdagan nyo na lang na medium. Siguro alam nyo na yung ibig ko sabihin, no? Kasi para hindi magalaw yung ugat. Kasi sensitive yung ugat ni Helianthera. Kung brittle, parang piatos yung yung feature niyan, mas brittle yung ugat niya. Kahit na napakaganda, no, fresh, madaling mabali. So, ang gawin nyo, dagdagan nyo na lang na medium, no, kung gaano kataas yung medium, wag nyo nang dagdagan o taasan pa. Kasi pag tinaasan nyo, matatabunan nyo yung growth point, yung parang crown niya. No, pag natabunan nyo yun, at madilig nyo ng sobra, root rot. No? Tapos kung malagyan nyo pa ng fertilizer at any chemicals na napakataas, root rot pa rin. So bakit hindi nagkaka-root rot dito? Dahil hindi ako naglalagay ng kahit anong chemicals dito. Minsan naglagay ako.
At hindi ko nagustuhan yung nangyari. Kung natatandaan nyo yung video natin about sa pag-apply ng Maxi na gamit yung, dito pa nga yun eh. Yan. Ito, ang gamit yung fish pellet, fish food. Ito. Ayan, gamit yan. Nilagyan natin yan ng Maxi, tinimplahan natin ng higher concentration ng Maxi. Tinakain natin sa mga picture ng Nepenthes, sa traps ng Venus flytrap. Pero ano nangyari? Nangitim yung picture ng Helianthora. Sumunod, nangitim rin pati yung sa pitcher plant. No, biruin nyo yun. Pitcher plant, napakatibay niya. Mirabilis pa nga eh. Nangitim pa rin. Ang pinagtatawa ko, hindi nangitim basta-basta yung traps ng Venus flytrap. Ibig sabihin, na maaari na pwede siya sa Venus flytrap, pero sa mga pitcher plant Helianthoras, iwasan natin. No? Kung sa Venus flytrap nyo lalagay, huwag nyo masyadong tapangan. No? Ayun lang yung ma-advise ko sa inyo. At huwag sobra sa traps yung pagkain. Kasi mangingitim eh. No, pag nangitim yan, gupitin nyo na lang yung traps. Itapon yung traps. Huwag nyo hayaan na nasa medium. No, kasi baka makasama sa rhizome. Anyway, no, haba ng patalsas natin. Topic natin kung anong gagawin nyo doon sa leaf pullings ng Pingicula Aphrodite. So, napahaba yung patalasas natin. Pero may katutunan naman yung pinagkukwentuhan natin, di ba? So, ayan. Pag may mga ganyan, tanggalin nyo lang. Alam nyo ba, pandilig ko sa Pingicula Aphrodite kung paano ginagawa ko. Miss lang ng hose. So, pagka, kasi hindi naman sila sensitive tulad ng mga sun dews na pag diniligan matatanggal yung dew. Hindi siya kasing sensitive ng Venus flytrap pagka diniligan mo ng hose. High pressure, magko-close yung traps. No, ito. No, para siyang pagka in-sprayan mo, parang hindi naman yan hinihinda. May dew pa rin. Maya meron na naman. So ganun katibay. Ang siguro kaya hindi na tutunaw yung mga pingicula natin. Well aerated. Pero yun naman, paligid niyan puro butas. Diba? Ayan o. Pakulay na agad si Seto. Diba? Hindi naman pulsan dito. Shaded lang. Anyway, salamat sa panonood nyo at salamat sa suporta sa pag-acquire ng mga plants sa ating Shopee store at panonood ng video. Ayan, at Happy New Year, God bless, and bye-bye.